Ano po mga partners, welcome back po sa ating YouTube channel. Siyempre, Boy Tabang, kasama ko po ngayon yung buong team, yung The Great Team Marainon, isang association of charity vloggers dito po sa Northern Samar. No? Siyempre, kasama po namin si Kuya Joey. At siyempre, yung tagapaglingkod na nandito po sa harap po ngayon ninyo, si Boy Tabang. Ted na Condorian, si TV Mix Vlog at siyempre Perry Mangalosa. So nandito po ngayon kami sa isang barangay sa bayan po ng Lauang upang magsagawa naman po ng paglingap at syempre mag-i-scout doon sa mga deserve po natin na tulungan, no? Ayan, syempre, yung ating pantulong po ngayon ay nagmula kay Ate Beth Jones, no? Ayan, Ate Beth Jones po yung ating sponsor ngayon sa ating pabigas na kung saan ibibigay po natin sa ating mga bagong beneficiary. At syempre, meron na po tayong scout. Ayan, wag na po nating patagalin at syempre, shoutout po pala sa Team Rochelle Fanatics, kay Sir Willow Manalag, kay Rachel Morales, sa mga reactors ng Team Rochelle, at syempre, kay Kuya Bal at Ed at kay Kalina Prab. So meron na po tayo dito na scout at alamin po natin yung kanilang sitwasyon at wag na po nating patagalin, tara na po sa video. Po mga partners, nandito na po tayo sa scout natin. Actually, pumunta po tayo kanina sa isang BHW dito po sa bayan na to, sa barangay na to. Kaya minsan nirekomenda na sa amin para hindi na po kami masyadong maghanap. Yan, nirekomenda na naman po sa amin katulad ng mga ginagawa namin sa iba't ibang barangay bilang permiso na rin sa paglingap dito sa kanilang lugar, no? Pero alamin po natin kasi may nirekomenda sa atin. Grabe po yung bahay nila mga partners. Ito po daw itong kuan senior citizen. Okay. Okay na kulok. Pwede po makiswag. Pwede po makituloy sa Tagalog. Pasok po, pasok. Ay, thank you. Sige, balik po muna natin yung ating. Okay lang po yan. Bilang yan po ginagawa ng mga waray. Mga po ba, te? Kapag pumapasok po sa hindi sariling bahay, kailangan magaling ng diba? Mga nakagawian na po yan ng mga waray nun. Ayan. So, kumusta po kayo? Ito, naghihirap. Hirap. Kasi yung nanay namin, ganyan yung sitwasyon niya. Mahirap lang kami kasi wala naman siya. Ako lang dito sa bahay. Walang asawa. Sige po. Ikwento niyo po, no? Ikwento niyo po kung ano po Kami yung kalagayan. Kapatid niyo po ba siya? Kami may sarili din kami mga Pamilya. Opo. mahirap naman kami. Kasi Tapos ganyan ang sitwasyon ng nanay namin. Hindi na masakit sa kalooban namin. Grabe, hindi ko po alam kung ano po yung kalagayan ni nanay. So, bago po kami magsimula sa ating kwentuhan po, ano po yung pangalan po ninyo? Lita, Serohano, Pinka, Pinka. Si Ate Lita, ikaw naman po, te. Teresita, Teresita. Serohano, kanya. Ilan po kayo magkakapatid? 4. Nasaan man po yung dalawa? Yung isa nandito sa kusina nakahiga kasi paggabi kami alternate. Ano po yung nasa po or anak? Anak Mga anak kami. Yung nandun naman po sa kusina? Anak din. Bunso namin. Tatlo lang kami nandito. Yung isa nandoon sa Maynila. Nandoon kasi yung mga anak niya dinala din doon kasi wala ditong nag-aanig sa kanya. Mahirap lang kasi sila. Kasi ganun po talaga, no? Almost naman po sa mga nakakausap namin na mahihirap din, no? Yun talagang deserve na tulungan. Meron din silang mga anak na doon yung mga meron din po silang mga anak na may sariling pamilya na pero kahit pa paano nagbibigay. Pero hindi naman po yung sa kalakihan kasi meron na din tayong mga pamilya, meron din tayong pinanggagastusan, lalo na kung may mga estudyante tayo, pangkain, no? Bayad sa kuryente, kung ano-ano pang expenses yung ginagastusan natin. Ano po yung pangalan ni Lola? Asteria Ortonero Serohano. Mahaba po ng mga pangalan nila, pati apelyido. Nakakapagsalita pa po ba siya? Hindi na. Hindi na. Kasi kalalabas lang namin dinala namin yan doon sa
Patarman. Tapos, inuwi na lang namin, di pa siya malakas kasi inano siya sinalinan siya ng blood. Dugo. Oo. Pagsalinis sa kanya, nangisay siya. Pina-stop ko. Tapos, pinaano kami doon sa Patarman, yung pinaperma. Kasi ayaw ko na nga, ganyan ang gagawin nila sa nanay ko. Tapos, pag stop ng blood ito nga dugo, ang gusto nila ibalik na naman. Sabi ko, wag na. Kasi dyan nga nangisay yung nanay ko. Sabi ko, Dok, ilalabas na lang namin yung nanay namin kasi yung mga ano niya dito, hindi na nakaka-dali yung mga dugo. Umano naman yung doktor, pero mahina siya talaga. Ilang taon na po si 70. 70. Bakit po siya nagkaganyan? Kasi nandito siya, yung kasama niya, dyan lang kasi yung bahay na nakita daw niya, nandito na sa ilalim. Nagagano na siya, nakahiga na dyan sa ilalim dito sa sahig. Tapos, tinawagan na lang kami, pumunta kami dito, dinala namin siya sa ospital. Pero nung hindi pa po siya doon na nakukuhan sa ospital, nakakatayo pa po. Oo, siya, nag-iigib, kasi wala siyang mga anak dito, kasi yung mga anak niya, lahat naman may mga pamilya. Nag-iigib siya, naglalaba. Katapos na magmerienda ng hapon, lumabas yung kasama niya dito nga ako. Pagbalik, ganyan na, nandiyo na sa ilalim, naninitay. Ano naman po yung findings ng doktor? Kuwan siya, high blood siya, tapos mababa daw yung hemoglobin niya. Kaya siya pinasalinan ng dugo para makuha ang hemoglobin niya tumaas. Pero hindi naman kaya ng mga ugat niya kasi mahina na kasi matanda na. Sabi ni Dok. Ako kasi, Dok, uuwi na lang kami kay ganyan naman. Nandito lang kami, hindi naman gagaling kasi ayaw naman ng nanay ko ng nasasalinan ng dugo, hindi naman tumatangkat sa kuan niya, sarili niya. Kaya umuwi na lang kami, dito na lang, inaalagaan na lang namin siya. Mahirap gan. So ate, magpapakilala po muna kami, no? Nakapagkwento na po si ate, pero ngayon, magpapakilala po tayo. Kami po ate ay isang mga charity. Pumupunta po kami doon sa mga Duro Barangay dito sa Northern Samar upang maglingap sa mga kaalala po ninyo. Tapos, yung head po namin ay member po ng Team Kalingap. No, kung pamilya po kayo sa Team Kalingap, yung pinamumunuan po yan ni Kuya Bal at Eder Kalingap. Yung Team Kalingap naman po is nagbuo si Kuya Bal ng isang grupo, yung batch 1. Tapos ngayon na gusto nila na yung batch 1 na yun, pumunta na, bumalik na sa mga mismong lugar nila upang doon ipagpatuloy yung pagtulong. No? Si Kuya Joey, yung head namin, si Joey Dagrit, ay taga-Palapan siya. So, bali, dito siya na-assign para maglingap mismo sa sarili niyang lugar. No? Ang iba po ay nasa Iloilo, Negros, Sadait, Maynila, Naga, Legazpi. Meron din na po sa Mindanao. So bali, tumutulong po kami doon po sa mga viewers at syempre doon po sa mga sponsor ni Kuya Joey na kahit pa paano nagbibigay po ng pantulong, kaya ginagawa po namin at tuloy-tuloy yung pagtulong namin dito sa Northern Samar sa pamamagitan po ng mga viewers at nagbibigay ng pagmamahal doon sa mahihirap, sa mga mahihirap kagaya ni nanay. No? So, maraming salamat po doon sa patuloy na naniniwala kay Kuya Joey. At ayan, patuloy po kami naglilingap dito sa Northern Samar na sana po ay patuloy nyo kaming suportahan para dumami po at lumawig yung matulungan namin. No? Ayan, at ano po yung masasabi niyo sa kalagayan ng nanay niyo ngayon? Ang kalagayan niya, gusto ko gumaling siya. Gumaling para matulungan siya ng mga kagaya niyo. Kasi nakakaawa, mag-isa lang siya, wala siyang asawa. Wala na po siyang asawa? Wala. Matagal na po ba? 5 taon na. 5 taon na. Ilang taon po yung nawalay yung asawa po, yung tatay po ninyo? 2018. 2018 namatay yung tatay ko. Bakit? Tapos mag-isa lang bakit siya. po, Nalaglag po siya sa niyog.
nag-akyat siya sa niyog, Mm. kasi matanda na pinagbabawalan, nalaglag siya. Ayaw makinig. Hinanap namin kung nasaan na siya. Oh. Nandun na, patay na sa ilalim ng niyog. Hindi sa sakit ang ikinamatay niya, nalaglag siya ng niyog. Kawawa naman po ng kalagayan ng Kasi nanay mahirap niyo. lang Mm. siya kahit sinasabi, huwag kang pumunta doon. Pupunta siya para lang makabili ng bigas. Mm. Kasi matanda. Nakakarinig pa naman po si Oo. Kuan. Ay, Ano po yung gusto niyong sabihin sa nanay po ninyo na nandyan ngayon? Nay, magpagaling ka na para gumaling ka, para matulungan tayo. Mahal na mahal po talaga. Ganun po talaga yung mga ano, ate? Yung Kahit tayong... ganyan yung nanay ko, mahal na mahal ko yan. Siyempre. Lahat ginagawa namin para sa kanya kahit wala kami. Ginagawa namin. Ano po ba yung Kuan? Ano po ba paano ba maging magulang si nanay ko, si Lola sa inyo dati ng mga kabataan pa po ninyo? Mabait siya sa amin. Kaya ganyan ang inaano namin sa kanya, ang isinusukli niya isinusukli namin sa kanya kasi maano siya sa amin, mapagmahal. Ganon din po yung tatay Oo. niyo. Kahit kami mahirap, Mm. mahal kami niya. Kaya ganyan. Ikaw po, te. Naririnig namin nga. Ano masasabi mo sa nanay po ninyo? Marunong ko Tagalog. Okay lang po yan. Kahit magwaray na lang po, no? Kahit na kahit papaano, no? Nandyan pa, marinig na yung pasasalamat natin na nandyan yung pagmamahal natin bilang anak sa kanila. Kasi syempre, hindi naman po tayo magiging tao dito sa mundo kung hindi lang magulang natin. Totoo ito. Di ba? Kung hindi tayo inalagaan. makakakita ng liwanag kung hindi sa nanay natin, sa mga magulang natin. Tama po yun. Kaya ako po talaga, kahit yung mother ko stricto dati sa amin, pati yung papa ko, pero nandyan pa rin yung pagmamahal ko kasi hindi naman ako magiging ganito, hindi naman ako makakatulong kung hindi dahil sa kanila, di ba? Oo, totoo yun. Ayan. So ate, ano po yung pwede naming maitulong kung sakali makabalik po kami? Ano po yung pwede naming maitulong? Kasi meron pong mga nanonood kahit papano sa ating vlog ngayon. Lalo especially na po yung may mga gininto ang puso. Na minsan, pag nakikita nila yung sitwasyon, sasabihin nila, hindi man ako makabigay ng malaki. Siguro magbigay na lang ako ng grocery Kahit or ano, bigas. kahit ano ang ibigay sa amin, kahit ano, tatanggapin namin kasi tulong yan yun sa amin. Hindi kami Hindi sila po magdidemand Oo. kung ano po yung... kung anong ibigay sa amin na tulong, tatanggapin namin kasi tulong yan. Oo. Hindi namin, Ano po ba yung pangangailangan po ni Lola? Kung sa... pampers, Nagpa-pampers gatas, na oo, nilalagyan namin siya ng mga rubbing, yan ang kailangan niya. Alam naman po ba ng isang kapatid niyo sa Manila yung kalagayan ng... Ano rin, kasi yung kapatid ko na doon sa Maynila, iniisip niya kasi yung nanay ko parang nag-iiba rin ang sitwasyon niya doon. Nadidepress din siya. Oo, hindi siya nakakatulog. Nakakaawa din. Aywan ko, mahirap. Oo, kasi kapag... Ay naku, mga partners, ito po talaga yung matinding pagsubok na dumaarating sa buhay natin, lalo na po yung ating mga magulang. Pahina ng pahina. Kaya habang malakas pa po sila, tama po ba, te? Oo. Habang malakas pa po sila, iparamdam na natin yung pagmamahal natin sa kanila. Or bilang kahit papano, makasuklit tayo ng Oo. kahit sa maliliit na bagay Ako, lang. kahit wala kami, mahirap kami. Kasi yung mga anak ko nag-aaral pa. Kahit ano na lang, iniisip ko yung nanay ko, kahit ilang piso na lang nagbibigay ako para mayroon siya pambili dito. Pinupuntahan ko yan dito kahit wala kami. Mahirap din kami. Kasi yung mga anak ko nag-aaral pa. Wala pa akong nakatapos nga wala pa. Oo. Pero kahit pa paano, no, te, yung natutunan nyo or mga itinuro sa inyo ng magulang niyo, ganun din yung itinuturo sa mga anak niyo. Oo. Una-una na po dun yung respeto, paggalang, Oo. no? Siyempre, makontento kung anong meron, di ba?
magpursige, mangarap, makapagtapos. Tama po ba, di ba? Oo. Ayan. So, mga ka-partners, yung pangunahin po talagang pangangailangan ni Lola, ano po yung pangalan ni Lola ulit? Asteria. Asteria. Ni Lola Asteria kasi hindi na po siya talaga nakakatayo. Hindi na. Tinatayo na lang namin siya. Tinatayo na lang. Oo. Pag binibihisan, gaganyanin. Para bibihisan ko siya, pupunasan ko siya. Tapos tatawagin ko yung kapatid ko, tulungan ako kasi hindi ko kaya. Kasi wala namang kami kapatid na iba. Tatlo lang kami, wala kaming matawag. Nakakahiya namang manawag kasi wala kami kapatid na lalaki. Purs pa kayo mga babae lang. 4 na lang. Yung isa ay nawala na. 5 kasi kami. So ayan po mga partner, sana po I hope mabalikan natin si Lola Asteria. Asteria. Kasi syempre, yung kanyang mga anak, nandito po sila ate. Ayan, nandiyan po sila. Ikaw po ate, dito ka lang Hindi. Doon ako papunta doon sa Kanyumanaw. Dinadaanan niya ang papuntang Palapag. Doon kasi yung napangasawa ko. Pero talaga nag-i-effort ka po talaga na pumunta dito. Oo. Pag tinatawagan ako na ganito si nanay, kahit gabi, pupunta ako dito. Kagaya nangyari, doon ako maulan, malakas ang ulan sa kahangin. Umano ako dyan sa pagtawid. Hinintay ko sila. Tumatawid ka pa ng bangka. Oo. So, yung ikaw po ate, dito ka nakatira. Diyan lang. So, bali, siya yung nagko-contact sa if ever na may kailangan ni Lola Asteria na siya na tumatawag sa amin. Ganun po talaga, no? Kahit gabi, natawagan ako ganun. Ganito si nanay, punta kayo dito. Yan po, doon po sa mga kabataan, no? Kahit gaano kasama yung mga magulang natin sa atin, wag natin didibdibin yun. Lalo na kung sa pagtuturo sa atin ng magandang asal, no? Kahit pinapagalitan tayo, wag natin didibdibin kasi hindi ako diyan. Na rin sa magandang asal sa atin, di ba? Ayan. Tapos syempre pag maging mature na kayo mag-isip, maiintindihan niyo kung bakit nagagalit sila sa inyo. Ayaw nila kayo mapahamak, ayaw nila kayo lumihis dun sa masamang landas, di ba? Ayan. Almost lahat ng magulang ganun po. Ang nanay kasi, si nanay, stricto pero ang inaano niya ng mga bata pa kami, hindi naman pag stricto nga, natural lang, di ba? Pag mga magulang. Lalo na kung babae, di ba? Wag kang ganyan, wag kang punta doon. Ang babae nandito sa bahay, pag lumalabas ka, kinukurot ka dito. Pero hindi ko yan inintindi noon, kahit ako kinukurot. Hindi ko yan dinadamdam nga, magtatampo ako sa magulang kung hindi. Tama po kayo magtatampo. No? Ano po yung pwede niyong ma-advise doon ngayon sa mga kabataan, sa ating henerasyon po ngayon? Nandiyan po, siguro may manonood po. Ang mga bata, ang magulang nyo ay mahalin nyo. Kasi iisa lang ang magulang natin. Tama po. Mahalin nyo sila. Alagaan nyo ang inyong magulang. Kahit kayo pinapagalitan, huwag kayong magtampo. Ako ganyan ako. Mismo sa mga anak mo po rin, ganun din. Oo, ganun yung mga anak ko. Hindi sila sa akin nagtatampo kahit pinapagalitan ko. Kahit kasi mahiwa daw ako, mabunganga. Pero mamaya, makikiusap yan. Hindi sila nagtatampo yung ilang araw, hindi sa akin makikiusap. Hindi. Mamaya, nay, sila pasabili tayo ng shampoo. Ganun din po ako minsan. Ako minsan, syempre di naman maiwasan lang. Pero hindi yung magtatanim ako ng sama ng galit. Yung mga anak ko. So ayan te, nakapag-pandin tayo, nakapag-usap. Ayan, kung kayo na lang po yung humingi ng tulong doon sa mga makapapanood para alam po nila na talagang kailangan po talaga ng tulong ni Nanay Asteria. Nandiyan po siguro kapag humiling kayo, no? May makapanood ng mabutihing sponsor namin or yung may ginito ang puso. Kahit sa simpleng paraan na tulungan po kayo. Nandiyan po sila, nanonood po. Kayo na po yung magsabi kung ano po yung tulong na pwede nyo hingin sa kanila. Yung mga kwan na po, yung ano po yung gusto nyong tulong. Kung halimbawa kayo para sa nanay nyo na lang. Pampers, rubbing alcohol. Oo, rubbing alcohol. Kahit ano na lang.
Basta makakatulong kay Lola. Makakatulong kay nanay, gatas, kasi yung ano niya, yung gatas, importante yung gatas. Nakakakain pa naman po ba siya? Oo, gatas, nakakainom, tapos Hindi lang po siya talaga makagalaw. Hindi na siya nakakagalaw siya, hindi, kasi masakit daw ang ulo niya, hindi ko siya inaano, nakahiga lang. Oo, masakit po talaga yung Tapos binaganyan ko lang yung gatas dito sa straw, nakahiga siya. Grabe. Napakabait po at napakasipag pong anak talaga ni Ate Lita. Tapos syempre yung kanyang isang kapatid si Ate Tessie. Ayan. Grabe, saludo po ako, no. Sana po yung mga kabataan natin na pinanganak sa ganitong panahon na ngayon. Ayan, kasi mostly yung mga kabataan natin ngayon nagdoon na lang sa cellphone, ganyan, gala-gala. Di na iniisip yung kanilang magulang nila. Pero noon, Oo. magulang, walang Oo. magulang. Isipin nyo po dun sa mga kabataan. Nung kapuyo po ay isang gul pa lang, ultimo pagtimpla ng gatas yung tatay nyo, ayan, nagtitimpla, napupuyat, di ba, humahanap ng trabaho. Kaya saludo pa ako kasi talagang naturuan po ni Nanay Asteria yung kanyang mga anak kung paano mahalin yung mga magulang nila. Tama, di ba? So ate, meron lang po ako dito ibibigay na bigas. Ito'y paunang tulong lang. Pero sisikapin ko po na kahit paano marami po yung makapanood, lumawak, tapos mapunta po yung mga upload po ng video ninyo doon sa may ginitong puso na para tulungan po kayo dito. Okay lang? Ayan, itong bigas po ay handog po ni Ate Beth Jones. No? Malaking tulong na po ito siguro sa inyo, no? Tara po, malaki na. Ayan po, nanonood po si Ate Beth Jones. Maraming salamat sa ibinigay niyo sa amin na tulong na bigas. Dito po si Ate Beth Jones nanonood. Baka sakaling makabalik po kami dito. Sana matulungan niyo po kami ng nanay ko. Kasi nandyan na lang siya nakahiga, ayaw na makagalaw. Tulungan niyo po kami kasi mahirap lang kami. Si Ate Lita na po yung humihingi ng tulong para sa nanay niya. Para sa nanay. Kasi hindi naman nakapagsalita yung nanay ko. Ako na lang magsasalita. Para sa kanila. Na kung may matulungan kami. Ayan ate. Ate Lita, I hope na makabalik kami dito ha. Ipag-pray lang po natin na sana merong makapanood ng kwento ng buhay po ninyo dito. No? Ayan. So, mga ka-partners, thank you so much po, especially kay Ate Beth Jones. Ayan, isang pamilya po yung natulungan ng inyong bigas ngayon. No? Maraming salamat sa ibinigay niyong bigas Sa Ate Beth Jones po. Ate Beth, thank you so much. Ngayon, Salamat. kahit ano po akong sakaling yan pong bigas, lulugawin niyo para Ilulugaw. Lulugaw. Ginaganyan. dinudurog. Dinudurog, tapos ilalagay ko sa bibig. Di ba kahit pa paano makakatulong. Tapos nilalagyan ko ng gata. Ayan. Inaano ko sa Kutsara. Ayan, grabe no? Ate Beth, ayan, grabe. Thank you so much dahil sa inyong bigas. Meron na pong ipapakain sila Ate Lita doon po sa kanilang nanay, no? Grabe. Ate Beth, thank you so much. At syempre, doon po sa lahat ng mga nanonood, thank you so much kay Ate Manay Tere Anderson, Ate Beth Jones, ayan, kay Mama Irene Biswilan, kay Ma'am Hawaii, Ma'am Apil ako po doon. Ate Chari, thank you so much. At syempre, kaya Ate Edna Malina, Ma'am Haya, Tita Malu de Los Santos, at sa lahat po ng mga nanonood, sumusuporta kay Kuya. At syempre, kay sa Team Rochelle Fanatics, kaya Sir Ruel of Malalag, at syempre kay Rachel Morales, thank you so much. At syempre sa lahat po ng reactor at mga staff po nila. At kay Gabal, at Ed, at kay Kalingap, thank you so much. Ate, hanggang dito na lang po muna ha. At syempre, kapag meron pong magbigay, kahit malayo, kasi katarma pa naman po kami, kahit malayo talaga, ihatid po namin dito yan, ha? Hindi lang po ako magpa-promise. Salamat sa tulong niyo kung matulungan niyo kami. Malaking salamat. Ano po yung masasabi niyo sa mga kadaya po namin na tumutulong po sa mga mahirap na katulad po ninyo? Salamat. Kasi ganyan kayo sa mga mahirap tumutulong kayo ang lalakad papunta dito sa amin. Hindi kayo pumunta doon. Kayo ang pumunta dito. Maraming salamat. So, no, kahit ganun lang po yung sinabi ni ate, malaking impact na po yun sa amin. Kasi syempre ate, di biruin mo, malayo pa yung binabiyahe namin. Syempre, minsan nagugutom kami, naulanan, di ba? Pinagpapawisan, nagkakasakit. Yan.
Pero sa amin po, malaking impact na po yun. Kasi kami lang po yung tagahatid. Oo. Kami lang po yung tagahatid. Kami yung naghahanap. Tapos, yung, yung mga nagbibigay, yung mga talagang may ganitong puso ng mga sponsor, pag sa amin sinabi nila na, sige, bigyan kita kahit pambili lang nila ng gatas, pambiling diapers, ihatid mo yan doon. Talagang mag-i-effort po kasi. Kaya kami yan po yung tagahatid. Diba? Kahit maulan, kahit maaraw, ano pa naman. Kahit delikado nga minsan kapag nagmumotor, di ba? Kasi hindi natin alam yung Ulan, pag maulan. Kaya po lang muna yung aming paunang tulong, pero I hope, sisikapin ko po na makabalik ulit dito. Po, dito po si Nanay, oh. Nanay Asteria. Nanay. Nay, pagaling ka na, ha? Ano po yung nilalagay po niyo dito? Kasi masakit daw yung ulo niya, nilalagyan namin ng gamot Ano po yung halaman po? Hindi namin alam. Kasi malamig yan, nilalagay dito. Kasi siguro po, minsan, kailangan din po natin siyang paupuin kasi sa kampo talaga, yung paghiga po, kahit na nga po, di ba, nakahiga tayo, gusto nating matulog. Pag umupo tayo, masakit talaga yung ulo kasi yung... Ginaganon ko siya. Yung kampo, yung posture po ng dugo niya, naka-steady lang. Hindi po pareha sa... Ginaganon ko siya, tapos pag ilang araw, ilang minuto, gaganin naman. Hindi naman steady siya. Para yung dugo niya kahit paano mag-circulate tayo. Minsan bago ganyanin ko. Mamaya-maya naman gano'n, tapos gano'n. Ayan, Nay, Esteria, pagaling ka, ha? Babalik po kami Pagaling dito. ka daw, Nay. Mabalik kami didi pag may bumulig, no? Miskan hirayo. Ha? Ayan, hindi po siya makapagsalita na. Kawawa naman Talagang naman. So, siguro kahit ganito, no? Bilhan natin, pagbalik natin, baby wipes. Baby wipes, Yes, nagamit ako diaper. nun. Ayan. Kasi yung ito pa lang, yung gatas niya ito, 1,000 plus. Ano pong gatas yan? Glucerna. Hindi po ba siya nagkukuha ng insure? Ito kasi ang ibinigay ng doktor. Ayun po yung kuhan, yan po yung inirekomenda. Oo. Ng mga gamot. Meron po ba siyang tinitik na kuhan gamot? Oo, mayroon. Galing dyan sa hospital. Bigay lang po ba yan? Kahit sana no, mapacheck up siya ulit para tumugma yung gamot na talaga makakatulong sa kanya. Ayan mga partners, thank you so much po. Hanggang dito na lang po muna yung ating vlog. At syempre, thank you so much po kay Ate Lita at kay Ate Tessie, no, na nandiyan pa rin po sila kahit nandiyan na po, no? Nandiyan po na po, may pinagdadaanan po sila ngayon. Nandiyan pa rin yung kanilang pagiging anak, no? Thank you so much Ate Lita, Ate Tessie. Ayan, babalik na lang po kami dito, ha? Ayan. Thank you so much po. Hanggang dito na lang po yung ating vlog. Pray na lang po yung nanay ko yan. gumaling. Yan. Tama po, kahit sa pray na lang po, di ba? Pray na lang, tulungan nyo kami. Pray na lang yung nanay namin. Na gumaling siya. Ayan. Talaga. Pag-pray po natin, kahit sa comment section, no? Marami din yung nagkukado na prayer po na Nanay Asteria na sana gumaling. I-pray na lang po Ayan. yung nanay ko nga gumaling. Hindi pa naman po huli ang lahat. Meron pa naman po yung pag-asa, no? Oh. Ayan. Ate, mauna po kami, ha? Thank you so much po. Hanggang dito na lang po yung ating vlog. Ingat po tayo palagi at syempre kampay sa iyo na Radyo mga partners. Peace out.